Si Jerome ay isang mayamang lalaki na may-ari ng isang sikat na restaurant sa lungsod. Kilala siya sa kanyang kagwapuhan at karisma at madalas siyang nakikita sa mga sosyal na pagtitipon. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit wala siyang nararamdamang tunay na koneksyon sa kanila. Para bang may kulang sa kanyang buhay. Ang nais niyang mahanap ay ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang kayamanan o katayuan sa buhay. Nais niyang makilala ang isang babae na mamahalin siya dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Sa mga nakaraang taon, nakatagpo si Jerome ng iba't ibang babae na tila interesado lamang sa kanyang kayamanan. Kadalasan, ang mga ito ay mga sosyalista at naglalakad sa mga high-end na boutique at madalas na nakikita sa mga mamahaling restaurant. Sa tuwing sila'y magkakasama, ang mga usapan ay laging umiikot sa mga mamahaling bagay, mga sapatos at mga kotse. Bagamat masaya siya sa kanilang piling, pakiramdam niya ay tila naglalaro lamang sila sa isang ilusyon. Hindi siya nakaramdam ng tunay na koneksyon sa sino man sa kanila. Minsan ay nagtataka siya kung sino ang mas tunay sa kanilang relasyon, sila o ang kanyang yaman. Ang mga ito ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan sa panlabas, ngunit sa kalooban, siya ay nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naisip na ang kanyang kayamanan ay tila naging hadlang sa kanyang paghahanap ng tunay na pag-ibig. Napapagod na si Jerome sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay at karangyaan, hindi siya masaya. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay tila naghahanap lamang ng kanyang pera at hindi ng kanyang tunay na pagkatao. Ang mga pagtitipon, ang mga mamahaling regalo, ang mga sosyal na okasyon, lahat ng ito ay tila nagiging isang malaking pagpapanggap. Nais niyang makatagpo ng isang babae na mamahalin siya dahil sa kanyang mga katangian, sa kanyang pagkamapagpatawa, sa kanyang kabutihang loob, at hindi dahil sa kanyang yaman. Nais niyang makaramdam ng tunay na koneksyon, ng pagmamahal na hindi nakabatay sa materyal na bagay. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, nagpasya siyang magbago. Nais niyang subukan ng kanyang swerte sa pag-ibig sa isang lugar kung saan hindi siya kilala, kung saan walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Isang araw, nagpasya si Jerome na gumawa ng isang malaking hakbang para sa kanyang hinahanap na pag-ibig. Napag-isip-isip niya na dapat niyang maranasan ang buhay ng isang karaniwang tao, kaya't nagpasya siyang magpanggap na isang kargador sa palengke. Alam niyang magiging mahirap ito, ngunit handa siyang harapin ang mga pagsubok na dala nito. Bago siya tumuloy sa kanyang plano, nagdesisyon siyang ipaalam ito sa kanyang mga magulang, sina Mr. at Mrs. Salvador. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon at ang dahilan kung bakit siya nagpasya. Bagamat nag-aalala ang kanyang mga magulang, naunawaan nila ang pangangailangan ni Jerome na matutunan ang halaga ng simpleng buhay. Nangako silang pamahalaan ng kanyang restaurant habang siya ay wala, at sinigurado niyang magiging maayos ang lahat. Sa kalooban, umaasa siyang sa bagong karanasang ito ay makikita niya ang tunay na pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang pag-uusap sa kanyang mga magulang, nagsimula ng kumilos si Jerome. Naghanap siya ng mga luma niyang damit na simple at hindi halata na siya'y isang mayamang tao. Naghanap siya ng mga lumang t-shirt, pantalon at sapatos na pwede niyang isuot sa palengke. Nang makumpleto ang kanyang disguise, nagsimula na siyang maghanap ng mapapasukan na kargador. Naglakad-lakad siya sa palengke, nagmamasid sa mga tao sa kanilang mga gawain. Napansin niya ang mga kargador na nagsisikap magbuhat ng mga mabibigat na kahon at mga basket. Naisip niya na hindi madali ang kanilang trabaho, ngunit determinado siyang matutunan ang kanilang mga karanasan. Sa wakas, nakita niya ang isang kargador na naghahanap ng katulong. Nang nagtanong siya, pumayag ang kargador na bigyan siya ng pagkakataon. Sa kanyang bagong trabaho, handa na siyang harapin ang mga hamon at matuklasan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Matapos ang ilang araw ng kanyang
pagpapanggap bilang kargador, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang abala si Jerome sa kanyang mga gawain sa palengke, napansin niya ang isang pamilyar na muka sa gitna ng mga mamimili. Ito ay si Ronnie, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kanyang mga araw bilang isang mayaman at matagumpay na negosyante. Agad na nag-alala si Jerome na makilala siya ni Ronnie sa kanyang bagong itsura. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi niya napigilang lapitan si Ronnie at batiin ito. Nang makita siya ni Ronnie, nagulat ito at nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa palengke. Hindi nagkatubiling ipaliwanag ni Jerome ang kanyang plano, ang kanyang pagtakas mula sa mundong puno ng materyal na bagay upang makahanap ng tunay na pag-ibig. Bagamat nag-aalala si Ronnie, naunawaan din ito ang hangarin ng kanyang kaibigan. Nagpasya si Ronnie na suportahan si Jerome sa kanyang bagong landas kahit na may pangambang maaaring makilala siya ng iba. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Ronnie, nagpatuloy si Jerome sa kanyang trabaho bilang kargador. Nagsimula siyang masanay sa mga gawain at unti-unti ay nasisiyahan sa hirap at kasiyahan ng kanyang bagong buhay. Subalit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap habang abala siya sa pagbubuhat ng mga kahon na puno ng paninda. Habang naglalakad siya, hindi niya namalayang may isang babae na papalapit sa kanya. Sa isang iglap, nabangga niya ang isang maganda ngunit simpleng babae na nagngangalang Josie. Agad na nagsoro si Jerome at tinulungan ng babae na bumangon. Nang magkatitigan sila, parang naglao ng oras at naramdaman ni Jerome ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Si Josie ay may simpleng ngiti at mga mata na punong-puno ng kabaitan na nagbigay ng init sa kanyang puso. Habang nag-uusap sila, napansin ni Jerome ang kanyang natural na kagandahan at ang paraan ng kanyang pagtawa na tila nagbigay liwanag sa kanyang paligid. Sa mga sandaling iyon, alam niyang mayroong espesyal na nangyayari sa kanyang buhay. Matapos ang kanilang hindi inaasahang pagkikita, nagpaalam na si Josie kay Jerome. Pinahayag niyang siya pala ay isang tindera ng isda sa parehong palengke kung saan nagtatrabaho si Jerome bilang kargador. Nagmamadali si Josie, nag-aalala na baka mahuli siya sa kanyang trabaho. Bago siya umalis, nagpasalamat siya kay Jerome sa kanyang tulong at binigyan siya ng isang ngiti na tila nag-iwan ng marka sa puso ni Jerome. Habang tinitingnan niya si Josie na umalis, naramdaman ni Jerome ang isang halo ng saya at pangungulila. Alam niyang mayroong espesyal na koneksyon sa pagitan nila kahit na sa napakaikling oras ng kanilang pag-uusap. Nais niyang makilala pa si Josie at malaman ng higit pa tungkol sa kanya. Ngunit sa kasalukuyan, kailangan niyang magpatuloy sa kanyang mga gawain bilang kargador. Kahit na ang kanyang isip ay abala sa alaala ni Josie. Isang hapon, pag-uwi ni Jerome galing sa palengke, hindi na siya makapaghintay na ikwento sa kanyang mga magulang ang kanyang nakatagpo. Sa hapagkainan, umupo siya kasama sina Mr. at Mrs. Salvador at tinumpisahan ang kwento tungkol sa kanyang araw. Excited niyang ikinuwento kung paano niya nakilala si Josie, ang simpleng tindera ng isda na nagbigay ng kakaibang saya sa kanyang puso. Habang nagkukwento siya, napansin ni Jerome ang pagngiti ng kanyang mga magulang, tila natuwa sa kanyang masiglang saloobin. Matapos ang kanilang usapan, tumawag siya kay Ronnie upang ibahagi ang mga detalye. Sa kabilang linya, excited rin si Ronnie na marinig ang tungkol kay Josie. Ipinahayag ni Jerome ang kanyang nadarama at ang espesyal na koneksyon na nabuo nila kahit na sa unang pagkikita lamang. Nagbigay si Ronnie ng mga payo at nagtanong kung balak ba niyang makilala pa si Josie ng mas mabuti. Sa puso ni Jerome, alam niyang nais niya at sa wakas, nagkaroon siya ng pag-asa na tunay na pag-ibig ay maaaring nasa kanyang harapan. Kinabukasan, pagdating ni Jerome sa palengke, agad niyang hinanap si Josie. Hindi na siya makapaghintay na makita muli ang magandang tindera ng isda. Nang makita niya si Josie sa kanyang kariton, naglakad siya palapit at binati ito ng isang masiglang magandang umaga. Nagulat si Josie nang makita si Jerome, ngunit agad ding umiti. Magandang umaga rin, sagot niya. Kumusta ka? Mabuti naman. Ikaw ba? Sagot ni Jerome.
Mabuti rin, sagot ni Josie. Nako, nakalimutan kong pakilala kahapon. Ako nga pala si Josie. Ikaw ba? Ako si Jerome, sagot naman ni Jerome. Masaya akong nakilala kita. Ako rin, sagot ni Josie. Pero teka, bakit ka nandito? Nag-alinlangan si Jerome kung sasabihin ba ang totoo kay Josie. Alam niyang maaaring magulat ito kung malaman nitong siya ay isang mayamang negosyante na nagpapanggap lamang bilang isang kargador. Nagtatrabaho ako dito bilang kargador, sagot ni Jerome. Gusto kong maranasan ng simpleng buhay. Tiningnan siya ni Josie nang may pagtataka. Talaga? Bakit naman? Kasi gusto kong matuto, sagot ni Jerome. Gusto kong malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Napatango si Josie. Naiintindihan ko, sabi niya. Maraming bagay na matututunan sa simpleng buhay. Oo nga, sagot ni Jerome. At gusto kong makilala ka ng mas mabuti. Talaga? Tanong ni Josie. Bakit? Kasi, espesyal ka, sagot ni Jerome. May kakaiba kang aura. Napangiti si Josie. Salamat. Pero teka, bakit mo ba ako hinanap? Gusto lang kitang kamustahin, sagot ni Jerome. At gusto kong malaman kung ano ang pangalan ng iyong tindahan. Ito ang tindahan ng aming pamilya, sagot ni Josie. Ang isdang sariwa. Gusto mo bang bumili ng isda? Siguro mamaya na lang, sagot ni Jerome. May trabaho pa ako. Sige, sabi ni Josie. Kita na lang tayo mamaya. Sige, sagot ni Jerome. At naghiwalay na sila. Sa puso ni Jerome, alam niyang mayroong espesyal na koneksyon sa pagitan nila ni Josie. At determinado siyang alamin kung tunay nga ba ang kanyang nararamdaman. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nag-uusap sina Jerome at Josie. Sa bawat pagkikita, mas lalong lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan. Hindi nila namamalayan na unti-unti nang nauhulog ang kanilang loob sa isa't isa. Ang mga simpleng usapan tungkol sa kanilang mga trabaho, pamilya at pangarap ay nagiging mas makahulugan at mas personal. Ang mga ngiti at tawanan ay nagiging mas madalas at ang mga sandali ng katahimikan ay puno ng kakaibang init. Sa gitna ng kanilang simpleng buhay sa palengke, natagpuan nila ang isang koneksyon na tila nagmumula sa ibang mundo. Ang mga puso nila ay tila nagtutugma at ang kanilang mga kaluluwa ay naghahanap ng pag-ibig sa isa't isa. Isang araw, nagpasya si Jerome na ayain si Josie na maggala sa parke pagkatapos ng kanilang trabaho. Mayroon siyang gustong aminin kay Josie, isang damdamin na unti-unting lumalaki sa kanyang puso. Nang matapos silang magtrabaho, lumapit siya kay Josie at sinabi, Josie, gusto mo bang maggala sa parke mamaya? May gusto akong sabihin sa iyo. Nagulat si Josie, ngunit nag-alangan din siyang tanggihan ng alok ni Jerome. Sige, sagot niya. Pero maaga akong uuwi mamaya. May gagawin pa kasi ako. Okay lang, basta samahan mo lang ako, sagot ni Jerome. At nagkasundo silang magkita sa may gate ng parke pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Habang naglalakad si Jerome pauwi, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon na sabihin kay Josie ang tunay niyang nararamdaman. Sana lang ay tanggapin siya ni Josie. Nang magkita sila ni Josie sa parke, agad na nahagip ng mga mata ni Jerome ang kagandahan ng dalaga. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw sa parke, mas lalong nagningning ang mga mata ni Josie at ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay ng init sa kanyang puso. Josie, gusto mo bang kumain ng kwek-kwek? Tanong ni Jerome. May nagtitinda dyan sa may sulok. Sige, matagal na rin akong hindi nakakain yan, sagot ni Josie. Habang naglalakad sila papunta sa tindahan ng kwek-kwek, hindi mapigilan ni Jerome ang kanyang kaba. Malapit na niyang sabihin kay Josie ang kanyang nararamdaman. Nang makarating sila sa tindahan, bumili si Jerome ng ilang piraso ng kwek-kwek at nagsimula silang kumain. Habang umunguya si Josie, sinamantala ni Jerome ang pagkakataon. Josie, panimula niya. May gusto akong sabihin sa iyo. Tumingin si Josie sa kanya at tila naghihintay ng sasabihin niya.
Alam mo, simula nang makilala kita, parang nagbago ang mundo ko. Patuloy ni Jerome. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking buhay. Jerome, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sagot ni Josie. Gusto lang sana kitang tanungin. Patuloy ni Jerome. Kung maaari ba akong manligaw sa iyo? Tinitigan ni Josie si Jerome at tila nag-iisip ng sasabihin. Sa kanyang puso, alam niyang mayroon siyang nararamdaman para kay Jerome, pero hindi pa niya alam kung handa na siyang magbigay ng sagot. Ilang sandali pang nag-isip si Josie. Tinitigan niya ang mga mata ni Jerome na puno ng pag-asa at pagmamahal. Naisip niya ang mga nakaraang araw, ang mga nakakatuwang usapan at ang kakaibang init na nararamdaman niya sa tuwing kasama si Jerome. Naisip din niya ang kanilang edad. 26 na si Jerome at 24 na siya. Nasa tamang edad na sila para sa pag-ibig. Sige, sagot ni Josie na may ngiti sa kanyang mga labi. Pwede mo akong ligawan. Napangiti ng malapad si Jerome. Talaga? Salamat, Josie. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama si Josie ng mas malalim. At nagsimula na ang kanilang paglalakbay patungo sa isang mas malalim na pag-ibig. Matapos ang kanilang makabuluhang pag-uusap, nagpasya na silang umuwi dahil lumalalim na ang gabi. Habang naglalakad sila patungo sa labasan, nagpresenta si Jerome na ihatid si Josie pauwi. Josie, gusto mo bang ihatid na kita? Mas mabuti na yung magkasama tayo. Sabi niya. Tumango si Josie na tila natuwa sa alok. Sige, salamat Jerome. Sa kanilang paglalakad, ramdam nila ang saya sa kanilang puso. Ang simpleng paghatid ay tanda ng simula ng kanilang pagliligawan at ang bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa mas maganda at mas makulay na kinabukasan. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, nagpasya si Jerome na ipakita ang kanyang tunay na sarili kay Josie. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga hilig at ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Sa bawat salita, mas lumalalim ang kanilang koneksyon at mas tumitibay ang kanilang samahan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ang pagtitiyaga ni Jerome sa kanyang panliligaw kay Josie ay nagbunga ng maganda. Sa bawat araw na sila ay magkasama, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa at unti-unting tumibay ang kanilang relasyon. Naging mas masaya ang kanilang mga araw, puno ng tawanan at suporta sa isa't isa. Dumating ang araw ng kaarawan ni Josie, isang espesyal na okasyon na pinakahihintay ni Jerome. Nagplano siya ng isang simpleng sorpresa para kay Josie, kasama ang mga kaibigan at pamilya nito. Nang magtipon-tipon sila, nagbigay si Jerome ng isang maliit na regalo sa kanya, isang kwintas na may pendant na puso. Habang umiiyak sa saya si Josie, dahan-dahan na niyang binuksan ang regalo. Ang ganda, Jerome. Salamat. Sa mga sandaling iyon, nagpasya si Jerome na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Josie, sabi niya, sa araw na ito, nais kong itanong sa iyo, handa ka na bang maging akin? Tumingin si Josie sa mga mata ni Jerome at sa kanyang puso, alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. Oo, Jerome, sagot niya ng may ngiti. Matamis na oo. Ang mga salitang iyon ay tila nagpasiklab ng saya sa puso ni Jerome at sa wakas, nagtagumpay ang kanyang mga pagsisikap na makamit ang puso ni Josie. Pag-uwi ni Jerome ng araw na iyon, puno siya ng saya at excitement habang ibinabahagi ang magandang balita sa kanyang mga magulang at sa kanyang kaibigan na si Ronnie. Pa, sinagot na ako ni Josie. Sigaw ni Jerome na puno ng ngiti. Agad namang tumayo ang kanyang mga magulang at niyakap siya ng may sigla. Ay anak, ang saya naman, sabi ng kanyang ina. Ngunit sa likod ng kanilang saya, may kaunting alalahanin ang lumutang sa isip ng kanyang mga magulang. Sana hindi ito matulad sa mga dati mong relasyon, sabi ng kanyang ama na may pag-aalala sa tono. Marami nang naghangad sa yaman mo at ayaw naming maulit ang sakit na naranasan mo noon. Oo nga, sang-ayon ni Ronnie. Maging maingat ka, Jerome. Mahirap na masaktan ulit.
Naramdaman ni Jerome ang pangamba ng kanyang pamilya at kaibigan, ngunit tinigilan niya ang sarili sa pag-alala. Alam ko, sabi niya, pero sa tingin ko, iba si Josie. Nakikita ko sa kanya ang tunay na damdamin at hindi lang siya interesado sa yaman ko. Ipinangako ni Jerome sa kanyang sarili na ipapakita kay Josie na ang kanilang relasyon ay batay sa pagmamahalan at tiwala at hindi sa material na bagay. Sa kabila ng mga alalahanin, determinado siyang ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Dumaan ang mga buwan at mas lalong tumibay ang pagmamahalan ni Jerome at Josie. Ginawa nila ang lahat ng makakaya upang mapanatili ang kanilang relasyon na masaya at matibay. Nag-date sila sa mga simpleng lugar tulad ng parke, sinehan at mga kainan. Naglakad sila sa mga lansangan, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nagbigay sila ng oras sa isa't isa, nag-aalaga at nagsusuporta sa mga pangarap at mithiin ng bawat isa. Naging masaya at makulay ang kanilang buhay at unti-unting naglalaho ang mga alalahanin ng mga magulang ni Jerome. Nakita nila ang tunay na pagmamahal sa pagitan ng dalawa at nagpasalamat sila sa langit sa pagkakaroon ng isang babaeng tulad ni Josie na nagmamahal sa kanilang anak ng tunay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw na ang pag-ibig nila Jerome at Josie ay tunay at walang hanggan. Ngunit isang araw, habang magkasama sila sa parke, napagtanto ni Josie na sa tagal na nilang magkasama, hindi pa rin siya nakikilala ng mga magulang ni Jerome. Hindi pa rin siya nakakapunta sa bahay nila. Jerome, tanong niya, bakit hindi mo pa ako pinapakilala sa mga magulang mo? Nag-aalangan si Jerome na sumagot. Hindi pa ako handa. Sagot niya. Bakit naman? Tanong ni Josie na may pagtataka sa kanyang boses. May problema ba? Hindi alam ni Jerome kung paano sasabihin kay Josie ang katotohanan. Alam niyang magugulat ito kung malalaman ito ang tunay niyang pagkatao. Wala naman, pero gusto ko lang na sigurado ako sa lahat ng bagay bago kita ipakilala sa kanila. Sagot niya. Hindi kumbinsido si Josie sa sagot ni Jerome. Naisip niya na may itinatago ito sa kanya. Jerome, hindi ba dapat na alam ng mga magulang mong tungkol sa atin? Hindi ba dapat na makita nila kung gaano kita kamahal? Sabi niya. Natahimik si Jerome. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang totoo kay Josie, pero natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Alam naman ng mga magulang ko ang tungkol sa atin. Sagot ni Jerome na tila nag-aalangan. Pero gusto ko lang maghanda muna sila bago kita dalhin sa bahay. Hindi kumbinsido si Josie. Ilang minutong nag-isip si Jerome. Alam niyang hindi na niya maitatago ang katotohanan kay Josie. Josie, sabi niya, ano sa tingin mo kung sa susunod na linggo dalhin kita sa bahay namin? Nagulat si Josie sa sinabi ni Jerome. Talaga? Sige, gusto ko yan. Masayang sagot niya. Sa wakas, mapapakilala na rin siya sa mga magulang ni Jerome. Pero hindi alam ni Josie na ang pagkikita na iyon ay magbabago ng lahat. Pagdating ni Jerome sa kanilang bahay, agad niyang sinalubong ang kanyang mga magulang. Ma, pa, may sasabihin ako sa inyo. Aniya na may halong kaba sa kanyang boses. Sa susunod na linggo, dadalhin ko na si Josie dito sa bahay. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at parehong nakita ni Jerome ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Jerome, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ng kanyang ina. Alam mo naman na hindi madali ang sitwasyon natin. Oo ma, sagot ni Jerome. Pero kailangan na niyang makilala ang mga magulang ko at kailangan na niyang malaman ang sikreto ko. Sikreto mo? Tanong ng kanyang ama na nagtataka. Ano bang sikreto ang tinutukoy mo? Ma, pa, hindi ko na kaya pang itago sa kanya ang katotohanan. Sabi ni Jerome. Kailangan niyang malaman ang totoo tungkol sa atin. Humugot ng malalim na hininga ang kanyang ina. Jerome, alam mo na ang magiging reaksyon niya, di ba? Oo, ma. Sagot ni Jerome. Pero kailangan kong gawin ito. Hindi ko na kaya pang magsinungaling sa kanya. Anak, sabi ng kanyang ama,
Alam mo na ang gagawin mo. Pero sana, maging handa ka sa lahat ng pwedeng mangyari. Humingi si Jerome ng payo sa kanyang mga magulang. Ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko maiiwasan na masaktan siya? Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at parehong nakita ni Jerome ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Anak, sabi ng kanyang ina, ang mahalaga, maging tapat ka sa kanya. Sabihin mo ang totoo at hayaan mo siyang magdesisyon. Oo anak, sabi ng kanyang ama, huwag mong itago ang katotohanan. Kahit masakit, mas mabuti nang malaman niya ang lahat. Alam ni Jerome na tama ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang sabihin ang totoo kay Josie, kahit na alam niyang masakit ito. Sa susunod na linggo, haharapin niya ang katotohanan at haharapin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang desisyon. Dumating na ang araw na pinakahihintay nila. Kinakabahan si Jerome habang naghihintay kay Josie sa labas ng kanilang bahay. Nakarating sila sa bahay ni Jerome. Josie, narito na tayo. Sabi ni Jerome na may halong kaba sa kanyang boses. Nang makita ni Josie ang bahay ni Jerome, natulala siya. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalaki at kaganda ang bahay ng kanyang minamahal. Jerome, bulong niya. Ang ganda ng bahay mo. Oo Josie, sagot ni Jerome. Dito ako lumaki. Pero bakit hindi mo pa ako dinala dito dati? Tanong ni Josie na may pagtataka sa kanyang boses. Sagot ni Jerome. Hindi pa ako handa. Handa para saan? Tanong ni Josie na nagtataka. Para makita mo ang totoo kong pagkatao. Sagot ni Jerome na may halong kaba. May sasabihin ako sa iyo, Josie, at sana maintindihan mo ko. Naramdaman ni Josie ang pag-aalala sa boses ni Jerome. Alam niyang may itinatago ito sa kanya. Ano ba yan, Jerome? Tanong niya na may halong kaba. Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Jerome. Alam niyang kailangan na niyang sabihin ang totoo kay Josie. Josie, sabi niya. Pasok muna tayo sa loob. Sabi ni Jerome na tila nag-aalangan. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Tumango si Josie na may halong kaba. Nang makapasok sila sa loob, agad na sinalubong sila ng mga magulang ni Jerome. Ma, pa, si Josie, pakilala ni Jerome. Josie, ang mga magulang ko. Nginitian ni Josie ang mga magulang ni Jerome at nagpakilala na rin. Magandang hapon po, sabi niya. Masaya po akong makilala kayo. Magandang hapon din, Josie, sagot ng ina ni Jerome. Pasensya ka na kung medyo magulo ang bahay namin. Okay lang po, sagot ni Josie. Ang ganda po ng bahay niyo. Nang makapasok sila sa sala, nag-aalangan si Jerome na sabihin ng katotohanan kay Josie. Josie, sabi niya, may sasabihin ako sa iyo at sana maintindihan mo ko. Ano yon, Jerome? Tanong ni Josie na may halong kaba. Ang totoo, sabi ni Jerome. Hindi ako ang taong akala mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Josie na may pagtataka. Kailangan kong ikwento sa iyo ang nakaraan ko, Josie. Sabi ni Jerome para maintindihan mo kung bakit ko nagawa ang mga bagay na ito. At nagsimula ng ikwento ni Jerome ang mga nakaraan niyang pag-ibig, ang mga babaeng nagmahal sa kanya dahil sa kanyang yaman at ang sakit na kanyang naranasan nang malaman niyang hindi tunay ang kanilang pagmamahal. Josie, sabi niya, natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong mahalin ka. At sa huli, ay malaman kong hindi tunay ang pagmamahal mo. Kaya naisip ko, patuloy ni Jerome, na magpanggap na kargador. Gusto kong makita kung sino ang magmamahal sa akin ng tunay. Hindi dahil sa yaman ko. Gusto kong maranasan ang pag-ibig na hindi nakabatay sa material na bagay. Natahimik si Josie. Hindi niya inaasahan ang kwento ni Jerome. Jerome, sabi niya, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Josie, sabi ni Jerome, alam kong mahirap tanggapin ang totoo, pero sana maintindihan mo ako. Jerome, mahal kita at hindi ko kailanman iisipin na mahal kita dahil sa yaman mo.
Sabi ni Josie. Talaga? Tanong ni Jerome na may pag-asa sa kanyang boses. Oo, sagot ni Josie. Mahal kita dahil sa kung sino ka talaga, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka. Naramdaman ni Jerome ang pagmamahal ni Josie. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mahal siya ng tunay, hindi dahil sa kanyang yaman. Salamat Josie, sabi niya. Salamat sa pag-unawa. Jerome, sabi ni Josie, hindi mo kailangang magpanggap. Mahal kita at tanggap kita kung sino ka man. Pero Josie, sabi ni Jerome, hindi ko alam kung kaya kong harapin ang mga magulang ko. Natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Jerome, sabi ni Josie, nandito ako para sa iyo. Harapin natin ito ng magkasama. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Jerome na mayroon siyang tunay na kasama. Isang babaeng nagmamahal sa kanya ng tunay. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang harapin ang lahat ng hamon na darating sa kanilang relasyon. Dahil sa nalaman ni Josie ang tunay na pagkatao ni Jerome, hindi na siya nagtrabaho bilang kargador. Bumalik na siya sa kanyang normal na buhay at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang mapanatili ang kanilang relasyon. Pero si Josie, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa palengke para sa kanyang pamilya. Hindi niya iniwan ang kanyang trabaho kahit na alam niyang mayaman si Jerome. Jerome, sabi niya, hindi ko kailangang umasa sa yaman mo. Kaya kong buhayin ang sarili ko at ang pamilya ko. Alam ko, Josie, sagot ni Jerome, at hinahangaan kita dahil sa pagiging matatag mo. Jerome, sabi ni Josie, mahalaga sa akin ang trabaho ko. Hindi lang ito para sa pera, kundi para sa aking kalayaan at para sa aking pamilya. Naiintindihan ko at susuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin, sagot ni Jerome. Nagpasya silang magkasama na harapin ang mga hamon ng kanilang relasyon. Alam nilang hindi madali ang kanilang pinagdaraanan, pero determinado silang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa kanilang pamumuhay, nagkakaisa sila sa kanilang pagmamahal at sa kanilang pangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Lumipas ang mga taon at mas lalong tumibay ang pagmamahalan nina Jerome at Josie. Naging masaya at makulay ang kanilang buhay at unti-unting naglalaho ang mga alalahanin ng mga magulang ni Jerome. Nakita nila ang tunay na pagmamahal sa pagitan ng dalawa at nagpasalamat sila sa langit sa pagkakaroon ng isang babaeng tulad ni Josie na nagmamahal sa kanilang anak ng tunay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw na ang pag-ibig ni na Jerome at Josie ay tunay at walang hanggan. Nagpasya si Jerome na pakasalan si Josie at walang alinlangan na pumayag ito. Sa araw ng kanilang kasal, nakita sa kanilang mga mata ang tunay na kaligayahan. Nang bumalik si Jerome sa kanyang restaurant, hindi niya na kailangang mag-isip ng 2 beses kung sino ang gagawing manager. Si Josie ang kanyang napili dahil alam niyang siya ang magiging perpektong tagapagmana ng kanyang negosyo. At sa paglipas ng panahon, napatunayan niyang tama ang kanyang desisyon. Sa tulong ni Josie, mas lalong umunlad ang kanyang restaurant at naging simbolo ito ng kanilang pagmamahalan. Sa wakas, natagpuan ni Jerome ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi nakabatay sa material na bagay, kundi sa tunay na pangunawa, pagtanggap at pagmamahal. At mula noon, namuhay sila ng masaya at maligaya na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagtatapos.